Okay, so good evening po sa lahat at tayo po ay magsisimula na sa ating discipleship o mentoring. So tayo po muna ay manalangin at para tayo ay gabayan ng Panginoon. Salamat o Lord sa gabi ito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita na sabi niyo sa inyong mga sa Matthew 18:20 kung nasaan ng dalawa o tatlo nang kakatipon sa pangalan niyo, kayo po ay nandun sa kalagitnaan. Salamat o Diyos sa pagkakataon na kami po ay makarinig ng mga salita na magsisilbing kalakasan ng aming pisikal. Hindi po sa dami, hindi po sa bilang, kundi yung commitment namin na makapag-aral ng salita upang kami po'y lumakas sa aming spiritual na buhay. Lahat po nito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayong gabi mga kapatid ay pag-aralan po natin yung isa po sa 5 phases of salvation, yung tinatawag na eternal phase of salvation. So siyempre po pag tinawag pong salvation, ito po ay maraming mga maling pagkaunawa, lalo na pagdating sa tinatawag na paniniwala ng ibang mga grupo. May paniniwala sila na yung kaligtasan ay sa pamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon. May paniniwala sila na kapag ang salita ng Diyos ay pangaral, ay maliligtas sila. May paniniwala naman na kapag nagbasa ka ng Biblia, maliligtas ka. So iba-ibang punto na sinasabi na tungkol sa kaligtasan. Pero ang pinaka pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na eternal phase of salvation o walang hanggang kaligtasan. So, buksan po natin ating mga Bible dito po sa 2 Timothy 1:9 nang sabi po doon, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So makita natin do sa ating teksto na sabi doon ay na siyang sa atin ay nagligtas. So ang Diyos po ang nagligtas sa atin. So walang ibang kasangkapan. Hindi ang sarili natin, hindi ang pangangaral, hindi ang pastor, hindi ang sino man. Ang Diyos po ang nagligtas sa atin. At sa atin ay tumawag. At ang pagkatawag na sa atin ay ano po, isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. So biyaya talaga ng Diyos. Na ibigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So before the foundation of the world ay ginawa ang ng Diyos ang tinatawag na eternal na pagliligtas. Ibig sabihin ng eternal ay wala pa yung mundong ito, wala pa tayo, wala pa yung lahat ng nilikha ng Diyos, ay nandun na po yung tinatawag na plano ng Diyos sa pagliligtas o decree o blueprint. Kaya pag naniwala po tayo sa tinatawag na blueprint, marirelax po tayo. So, tingnan po natin yung definition and meaning ng tinatawag na eternal phase, yung tinatawag na core belief. So, the eternal phase is the first and foundational phase of salvation. Ito yung pinakapundasyon sa bahay, sa anumang larangan. Ito man po ay tinatawag na bahay o mga building o anuman, relasyon, napaka-importante po yung pundasyon. Sa building o sa bahay o sa anuman, napaka-importante na malaman natin o maintindihan ng gumagawa kung gaano kalalim yung pundasyon. No? Kapag mababaw ang pundasyon, yun po, delikado po yun. Yung nangyari po sa Angeles, no? Pampanga, na nag-collapse yung building. Hindi natin alam kung ano yung mga ginamit ang materialis yun. Baka substandard o mahina. So kailangan yung tinatawag na tibay, lalo na pagdating sa pundasyon, para talagang matatag yung tinatawag na building o sa relasyon naman, kailangan matibay din yung pundasyon ng mga nagmamahalan. Yun, hindi lang yung emosyon, hindi lang yung outside appearance, kundi maunawaan talaga yung tinatawag na true love
Kasi pag true love, hindi naman yan outside appearance eh. Yung true love, yung tinatawag na agape love. So, sa atin naman, yung tinatawag na first and foundational phase of salvation, it happened before time began in the mind, and counsel, and purpose of God. So, yun po yung tinatawag na foundational phase of salvation na nasa isip pa lang ng Diyos, pinanakwala ng Diyos, na purpose na ng Diyos o may layunin na ang Diyos. At ang counsel o decree o pag-iisip ng Diyos o layunin niya ay mayroon tatlong bahagi, no? May apat o pala. Number one, yung foreknowledge. Isa-isahin po natin ito. It includes foreknowledge, election, predestination, and the covenant of grace. It is entirely God's work. Yung apat na yon, yung foreknowledge, election, predestination, and the covenant of grace, is entirely God's work. Gawa lang talaga ng Diyos. Hindi natin gawa yung apat na yon. At yun po ay unconditional, no? Walang kondisyon na hinihingi po sa mga tao. Unchangeable, hindi magbabago, and independent of man's will, no? Independent of man's will. So hindi po nakadepende sa tao, sa kalooban ng tao. Hindi rin nakadepende sa gawa or merito ng tao, kundi it is the eternal plan. Yun. It is the eternal, walang hanggang plano, securing who will be saved before any person was born, before sin entered, and before Christ died. So hindi pa nagkakasala ang tao sa Garden of Eden, ay naindo na po yung plano. Alam na rin ng Diyos yung lahat ng gagawin before yung tinatawag na fall of man. Kaya kung pag-aaral natin yung tinatawag na kasalanan, so matatalakay natin yan sa pagdating ng mga pag-aaral natin, maintindihan natin na before na bumagsak si Adat Eva, ay nandun na yung tinatawag na election. So hindi siya naapektuhan ng mga nangyayari. Kasi yung blueprint ng Diyos, ito ay gawa niya. Gawa ng makapangyarihang Diyos. So, sabi po sa Ephesians 1:4, no? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yun. At ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago, itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Yun. Makita natin na yung pagkapili sa atin ay before the foundation of the world. At pangalawa ay tinatawag that we should be holy. Yun. Na tayo ay maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Acts 15:18, sabi po ni ng Book of Acts, known unto God are all His works from the beginning of the world. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. So yung mga bagay na nangyayari pala ay nandun na nung una. Ibig sabihin, nakaplano na sa harapan ng Panginoon. Kaya minsan pag naunawaan mo yung tinatawag na counsel of God, hindi na tayo magtataka, wala naman aksidente na nangyayari sa mundong ito. Lahat ay nakatakda na, nakaplano na according to the divine purpose of God. So punta tayo sa pangalawang yung tinatawag na number 2, yung unang bahagi ng tinatawag na eternal phase of salvation, yung foreknowledge. Sa sinabing foreknowledge, God's eternal love and knowledge. Yun, pinagsama yung dalawang salita, yung eternal love and knowledge. Yung walang hanggang pag-ibig at yung kaalaman ng Diyos. Yung core belief, God foreknew His people. Yun, not just knew about them, but love set His heart upon and entered into covenant with them from eternity. Kaya pag inugat natin yung salitang foreknew His people, ito ay pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. Hindi ibig sabihin foreseen faith. So, ganyan kasi ang paniniwala ng mga Arminian na nakita ng Diyos. Pag inugat po natin ito sa Greek, yung foreknew, yung mga minahal ng Diyos. Kaya not just knew about them, but love set His heart upon, entered into covenant with them from eternity. No, so, from eternity pa lang, ay nandun na
inibig na ng Diyos yung kanyang mga tao, yung kanyang mga pinili. Yun yung pinairal niya yung tinatawag na agape love o walang sacrificial love. Pag sinabing agape kasi ay full of sacrifice, talagang may sakripisyo. It is personal, loving, knowledge, not mere intellectual awareness basis of all saving grace. So yun yung tinatawag na for knowledge. Ito yung basis ng lahat ng biyaya. Kasi kung walang for knowledge o walang tinatawag na love na ipinairal ang Diyos, wala lahat ng biyaya. Ito man po ay spiritual o ito man po ay material. So titingnan natin sa Romans 8:29, ano sabi po doon? But for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Yon. Nakita natin yung for whom He did foreknow. Yon. He also did predestinate. So nauna yung foreknow. Ibig sabihin, iminahal muna ng Diyos at taka itinalaga. So nauna yung pag-ibig, pangalawa yung itinalaga, at kung titignan natin mamaya yung sequence o yung tinatawag na order of salvation, ay sunod-sunod po yon. Kaya Romans 11:2, ano sabi doon? God had not cast away His people with which He foreknew. Yon. Hindi niya itinaboy yung kanyang mga tao na kanyang inibig. So, 1 Peter 1:2, anong sabi po doon? Elect according to the foreknowledge of God the Father, which through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Doon, nabanggit na yung the blood of Jesus Christ na siyang nagtubos, no? So, yung Godhead, makita natin nandun, God the Father, the Spirit, and Jesus Christ. So, yung tinatawag na eternal, legal, and vital, pero nakapokus po tayo sa eternal. Madadaanan natin sa susunod na araw yung mga ginawa ng anak, ginawa ng banal espiritu. So, Jeremiah 1:5, ano sabi doon? Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Yon. Yung ordination ay ginawa ng Diyos before the foundation of the world. Pero yung word na before I formed thee in belly, I knew thee. Yon. Ibig sabihin ng word na knew ay minahal. Minahal na kita. Kaya tingnan natin sa pagkatagalog. Jeremiah 1:5, no? Pwede kayong magbuklat ng Bible kung meron kayong Biblia sa bahay o kaya nasa cellphone. Sabi po doon, bago kita inanyo sa tiyan, nakikita na kita. Yun, medyo sa Tagalog. Pero yung pag ginugat natin yung word na nyo doon, ibig sabihin love. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaking banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. So kahit yung tinatawag na vocational election, sovereign ang Diyos, at yung word na nyo doon ay yung pagmamahal ng Diyos. So punta tayo doon sa pangalawang bahagi, yung election. Kasi yung unang pinag-aralan natin, yung tinatawag na for knowledge. God's eternal love and knowledge. So pangalawa, yung election. Yun, God's sovereign choice. So ibig sabihin, ang pagiging makapangyarihan ng Diyos sa pagpili. Yun. So ano yung pagpili? Ibig sabihin, sa dami ng tao sa mundo, kasi before na mangyari yung pagpili, wala pa namang mga tao, di ba? Before the foundation of the world, wala pa talagang mga tao. Kasi before, wala pang mundo, wala pa yung nilikha, pero mayroon nang napili ang Diyos. So, yun po yung kagandahan doon na hindi siya nagbatay doon sa mangyayari, kundi dahil nga siya ay Diyos na makapangyarihan, ginawa niya na lahat. Tapos na po lahat before the foundation of the world. Yung kanyang blueprint, tapos na po yon. Kumbaga, yung nangyayari, actual na lang pong nangyayari. Kumbaga, sa bahay,
mayroong gumawa na tinatawag na architect, kaya sa actual na gawa, yon. Kaya pag nagkamali, babalik ka doon sa original na plano. 1 Peter 1:2, yon, nabasa natin, elect according to the foreknowledge of God the Father. Yon, yung tinatawag na election, God's sovereign choice, through sanctification of the Spirit unto obedience sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga gwisikan ng dugo ni Kristo, biyaya at kapayapaan nawaang sa inyo'y subangana. So yung word na elect according to foreknowledge, nandun na naman, for no, pinagsama yung knowledge. Ibig sabihin, pagmamahal at kaalaman. Yung pinagsama po yung word na, yung dalawang yon, yung foreknowledge na yon. So Romans 11 verse 5 and 6, sabi ni Apostol Pablo, even so then, at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Gayon din nga sa panahong ito, sa kasalukuyan, ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Yon, ayon sa pagkahirang. So may nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Hindi sila nahirang dahil sa outside appearance, hindi sa katalinuhan, hindi sa anumang aksyon. Nahirang po sila sa biyaya. Pag sinabing biyaya, unmerited favor of God. Yon. Wala hong ginawa ang tao para piliin. Kasi sabi nga ng Romans 3:10, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So wala talagang maliligtas dapat. Kaya lang pinairal ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang biyaya, yung kanyang agape love, yung walang kondisyon na pagmamahal. So, verse 6, and if by grace, then it is no more works. Otherwise, grace is no more grace, but it is be of works. Then is no more grace. Otherwise, work is no more work. Ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Kaya kung ang biyaya ay may kasamang gawa, hindi na biyaya yon. Talagang absolute talaga, totally, biyaya talaga ng Diyos. Walang plus na gawa para tayo po ay baligtas eternal. Kasi nga, 'di ba sabi ng Romans 3:23, no, yung tinalakay yung natin yung total depravity. Sabi po doon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. Yun yung nakalagay po doon. Ibig sabihin sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at nagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun. For all have sinned and come short of the glory of God. So walang nakaabot. Ibig sabihin kahit anong pagsusumikap ng tao na iligtas yung kanyang kaluluwa sa impyerno, hindi ho talaga nagawa ng tao. Kasi nga, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tapos kung titingnan natin yung atras lang tayo sa verse 10 to 11, ang sabi doon, as it is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Tapos sa verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. So lahat po ay ng tao, talagang nandun yung corruption. Kaya total corruption, total inability, total depravity. So nandun sa tao. Kaya kapag ang tao po hindi born again, 100% po yon na total inability. Wala hong kabutihan sa kanyang puso. Yun. Kaya kapag ang believer, huwag mong aasahan na gagawa ng kabutihan yan. Yun, magkukunwari lang nagbabuti yan. Pero wala talagang kabutihan sa kanyang puso. Yun. Alam mo naman natin, yung mga masasama, yung mga kampo ng kadiliman ay nagmamasakarang anghel. At kahit yung mga propeta, mga apostol, ay yung apostol ng Diyos, propeta ng Diyos, pero sila po ay mga kampo ng kadiliman. So,
Ano pa mga kapatid? Sabi po dito sa Romans chapter 11 verse 6, even so then at the present time there is a remnant according to the election of grace. And if a grace, then it is more works, otherwise grace is no more grace. But if works, then is no more grace, otherwise work is no more work. So, importante mo unawa natin yung biyaya, unconditional po yun. Hindi ho natin, wala ho tayong ginawa po doon. 2 Thessalonians 2:13, mga kapatid, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So makita natin, from the beginning, God, because God had from the beginning chosen you to salvation. So sa beginning pa lang, no, sa pasimula pa lang, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos. Ang sinasabihan po dito ay mga mananampalataya sa Thessalonica, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal na Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So makita natin na from the beginning, chosen you to salvation. So sa pasimula pa lang, kailan yung simula? Before the foundation of the world. At kinukumpirma yan ng mga verses na ating nabasa kanina. Romans 9:11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works but of Him that calleth. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Yun, dalawang gandang verse na ito na hindi pinapupulaan dito at sinasansala na yung nagbamalaki na dahil sa kanila daw, dahil sa pangangaral, dahil sa pagbasa ng Bible, dahil sa kanilang mga gawa, ay naligtas sila. Samantalang sabi dito, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagi sunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Yun, hindi pa gumagawa ng mabuti at masama, pinili na ng Panginoon eh. So hindi naapektuhan siya ng mga gawa. Kasi kung maapektuhan siya ng gawa, di wala naman talagang maliligtas kasi lahat ng tao ay gumagawa ng masama. Wala ngang gumagawa ng mabuti, lahat ay gumagawa ng masama. Verse 16, Matthew 20 verse 16, so the last shall be first and the first last, for many be called but few chosen. Yun, makita natin na sa pangangaral, di ba, tinatawag lahat, pero hindi naman lahat talaga ay nagre-response. Kasi ang magre-response lang ay yung mga born again, mga chosen people by God before the foundation of the world. So, ang gospel kasi ay kasangkapan ng Diyos para tawagin yung mga born again. Kaya nga may pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi doon, kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. So, siyempre malawak po itong verse na ito. Pero ang punto doon, mayroong mga tinatawag na mga elect o mga pinili ng Ama na before the foundation of the world. So, pangatlong pag-aaralan natin yung about predestination. So, kasi apat yun, di ba? Mayroong tinatawag na foreknowledge, election, pangatlo yung predestination. So ano ho bang ibig sabihin predestination? Ibig sabihin doon, God speaks purpose and decree. So nakapix na po yung kanyang tinatawag na plano. Kung ilan yung ililigtas, fix na po yun. Hindi na po mababago yun. Hindi mababawasan, hindi rin madadagdagan. Sa Panginoon, walang dagdag, walang bawas. Talagang eksakto kung ano yung napili niya before the foundation of the world, yun din po ang pupunta doon sa kanyang eternal na kaharian na ating pupuntahan. Kasi kung babasahin po natin yung Book of Revelation, tingnan nga natin yung sinasabi ni John.
verse 9, no? Sabi doon, and they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou was slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. At sila'y nangaawitan ng isang bagong awit, nagsasabi, Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at pagbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos. Galam mo yun, no? Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Kaya ang pinagbili sa atin ng Diyos ay ang dugo ng ating Panginoon. Hindi halagang pera, dugo ang pinagbili. So, makita natin mga kapatid na yung tinatawag nating bilang, no? Pero tingnan natin yung 7:9, no? Meron ding sinasabi doon si Apostol Juan. Sabi doon, After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number of all nations, and kindred, and people, and tongue stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan. So marami. Yon. Na di mabilang ng sino man. Nawa, kasama tayo doon sa di mabilang ng sino man. No? So basta nararamdaman mo, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang gawain ng Panginoon, tanda yan, nakasama ka dito sa lubhang karamihan na di mabilang ng sino man, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan, at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadadaramtan ng mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Ayun. So, ibig sabihin, yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world, ang sabi doon ay hindi mabilang ng sino man. Pero alam ng Diyos yun kasi wala namang hindi mahirap sa Diyos yung buhok nga natin bilang na ng Panginoon. Kahit yung buhangin sa karagatan, bilang ng Panginoon yan, kung ilan yung bilang ng buhangin. Ay yung bituin, dahil bilang din niya. Pero tayo, hindi natin pwedeng bilangin yan. Napakarami yan. Kahit nga ilang piraso lang, nahihirapan tayo. Yung pambuhangin sa karagatan, mabilang natin. So, ano pa mga kapatid? Yung tinatawag nating core belief, God predestinated His elect. He determined beforehand what will happen to them. So, nalalaman ng Diyos bago pa likha ng mundong ito kung anong mangyayari doon sa kanyang mga pinili. So, yung kanyang lahat ng pangyayari sa buhay ng mga pinili ng Diyos, alam ng Panginoon yan. Wala hong nalilingid at lahat to ng pangyayari sa buhay natin bilang pinili ay mayroong divine purpose ang Diyos. So, wala ho siyang pangyayari sa buhay ng kanyang mga pinili na walang purpose. Lahat po'y may purpose. Every step, yun, alam mo, bawat hakbang to be redeemed, called, justified, conformed to Christ's image, and glorified. It is His unchangeable decree. Cannot fail, cannot be broken, cannot be reversed. Yun. Walang papasubaling hindi mangyayari. Hindi magkakaroon ng pagkakataon na hindi mangyayari yung plano ng Panginoon. Kaya kung babasahin natin Romans 8:30, ito yung order of salvation, pagkasunod-sunod. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, in whom He called, them He also justified, in whom He justified, them He also glorified. At yung mga itinalagaan niya, ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay naring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Yung tawag dito ay golden chain, yung gintong pagkadina na pagkasunod-sunod. Kasi hindi mauuna yung glorification. Ang mauuna talaga yung tinatawag na predestination, calling, at justification and the glorification. Sunod-sunod po yon. Pero sa plano ng Panginoon, isang package po talaga yon. Kaya ang tawag dito, order of salvation. So,
Minsan pag-aaralan natin yung specific na topic about predestination, about calling, justification, and glorification. So, specific na topic po yan eh. Dito rin sa Ephesians chapter 1 verse 11, ang sabi po dito, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Yun, after the counsel. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. So tayo, ang church o ang mga pinili ng Ama ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una paayon sa pasya. Niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ito, tatandaan natin ito mga kapatid, na niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So, masakit man sa atin minsan yung nangyayari, wala ho tayong magagawa na pagpasyahan na po ng Diyos yan na mangyayari at mangyayari sa buhay natin. Kahit tayo'y maglupasay, umiyak, o anuman ang gawin natin, wala tayong magagawa dahil ay napagpasyahan na po ng Diyos lahat, especially yung tinatawag na eternal salvation. Kaya marami nagrereklamo dito, unfair ang Diyos, bakit may pinili siya, bakit di na lang niya pinili ang lahat na dalhin niya sa kanyang kaharian, pwede namang gawin niya na makapangyarihan siya, wala nang pupunta sa impyerno. Ang sagot lang po niya doon mga kapatid ay ito po, yon, para hindi na tayo mag-isip ng sagot. Ito po yon sa Psalms 115 verse 3. Ang sabi po dito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa magitan ng psalmist, but our God is in the heavens, He had done whatsoever He had blessed. Yun po yung sagot. Kung ano man yung mga katanungan natin na bumabagabag, na bakit unfair ang Diyos, hindi na lang niya niligtas ang lahat para wala nang masusunog doon sa dagat-dagatang apoy na impyerno na napupuntahan din na Satanas at ang lahat ng mga kampo ng kadiliman. Wala tayong magagawa kasi yun po ang pasya ng Diyos na mayroon siyang piliin. Kasi kung wala siyang pinili, ay kasama din tayo papunta sa impyerno. Mabuti na nga lang may namili siya. Doon lang tayo magpasalamat kasi kung hindi siya na pumili, ay wala talagang pupunta. So, ang pinaka-the best lang dyan mga kapatid, personal, magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag natin intindihin yung iba kasi di na natin problema yon, problema ng Diyos yun Kahit anong complain natin, kahit anong isipin natin, wala na tayong magagawa kasi pasya po ng Panginoon. Kaya sabi dang tinan natin sa Daniel, Kaya sabi ni Daniel chapter 4, verse 35, tinaga natin yung sabi ng Daniel. Sabi doon, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will. Yun. In the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala at kanyang ginagawa. Yun, tandaan po natin ito mga kapatid. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa at walang makahahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Yun. Wala daw makapagsasabi sa Diyos. Yun. Hindi natin pwedeng questionin. Kasi Diyos siya creator of heaven and earth. Tayo, ano pang ginawa natin? Kahit siguro isang paso, di natin magawa pag walang materialis ang Diyos, nung sinabing magkaroon, wala naman siyang materialis kapangyarihan lang talaga. Pero nagawa po niya, bakit makapangyarihan po kasi siya. Hiba po tayo sa Kanya, napakalayo po natin. Sabi nga, ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Malayong-malayo po. So, ganun din po sa Isaiah. Tingnan natin yung Isaiah mga kapatid. Para maintindihan natin na yung Diyos natin ay hindi po katulad natin. Kaya hindi natin pwedeng igaya sa creator. Sabi doon, declaring the end from the beginning and from ancient time the things that are not yet done, saying, my counsel
Yon, shall stand and I will do all my pleasure. Yon, ito yung mga sagot sa question na bakit unfair ang Panginoon, bakit hindi ganun siya, bakit mapupunta yung iba sa walang hanggang kaparusahan. Ito po yung mga talatang binasa natin at saka ito, no? Sabi sa Tagalog na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo. Ano daw ang gagawin ng Diyos? Yung payo niya mananayo. Kahit anong payo natin, kahit anong plano natin, hindi ho mananayo yan. Ang payo pa rin o yung plano ng Diyos pa rin ang mananayo. At gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So, kita mo, verse na ito, kaligayahan po ng Diyos, hindi po kaligayahan natin. Kaya minsan, kahit hindi tayo maligaya, basta maligaya ang Diyos, okay lang po yun. Kasi siya naman talaga ang nakakaalam ng lahat. Hindi natin problema kung maligaya siya, maligaya yung isang tao, malungkot o nasasaktan. Ang importante ay maligaya ang Diyos sa kanyang ginagawa. Yun. Kaya ang pinaka-the best doon, ano man ang ginagawa natin, dapat natutuwa ang Diyos. Hindi lang tayo ang natutuwa. Kasi pag tayo ang natuwa, pag hindi natuwa ang Diyos, napakadelikado. Kasi nga, hindi napakalayo pong ating agwat sa Diyos. At mapaparusahan po tayo. Acts 2:23, ano po sabi doon? Him being delivered by determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken and by wicked hands have crucified and slain. So, nangyari po ito sa ating Panginoon. No? Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, yung nangyari sa Panginoon, nakatakda na rin po pala lahat yun. Kahit yung pagkakanulo ni Judas, kanya, lahat po yun, naka-blueprint na rin po yun. Naka-prophesy na nga sa lumang tipan eh. Pag-aaralan natin minsan yung mga propesiya sa lumang tipan, na wala pong parang aksidente o nangyari na ganito, niyan po'y nakaplano na po talaga lahat. Kaya kayo sa pamagitan ng mga kamay, ng mga tampalasan, yun, alam mo yun, sa paunang kaalaman pa lang ng Diyos, mamamatay ang ating Panginoon sa kanino? Sa mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Alam mo yung word na tampalasan? Ibig sabihin pala ng tampalasan, yung mga masasama, yun, hindi po nakakaalam ng katotohanan. Mga tampalasan yun. Kaya di ba, minsan yung mga matatanda, pag minura yung mga anak, tampalasan ka. Kasi parang ang ginagawa ay hindi maganda. Pero sa ating Kristiyano, hindi dapat tayo nagmumura. Hindi natin binabanggit yung mga words na ganito. Yun, yung tampalasan, mga anak ka ng diablo, yun, wala na sa atin kasi masama po yun. So sabi ng Panginoon, yung magsabi sa kapatid mo na raka o ganito ay mapapasa parusa sa walang hanggan kaparusahan. So napakabigat po. Kaya bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat po tayo ay nandun sa pagpapakumbaba. Romans 8:29, ang sabi po ni Apostle Paul, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sapagkat siya mga una pa'y kanyang nakilala, ay tilaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ayun. So larawan ng kanyang panganay. Sino ba yung larawan na panganay ng ating Diyos? Siyempre, ang ating Panginoon. So ano ba yung larawan ng ating Panginoon? So kung titingnan natin yung creation, Genesis 1:26, nabanggit din po yung tinatawag na larawan. Sabi mo doon sa Genesis chapter 1, verse 26, kaya highlight ko lang. Sabi doon, and God said, let us make man in our image, yon, after our likeness, and let them have dominion over the over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat,
at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yon. So, ano bang ibig sabihin ng image and likeness na pagkalikha sa atin? Pinaliwanag po yan ni Apostle Paul, mga kapatid. No? Hindi tayo magpapaliwanag ng sarili. Bayan natin ang Bible ang magpaliwanag. Ephesians chapter 4, verse 24. So ang sabi po ni Apostol na Pablo dito sa verse na ito, tingnan na natin. Sabi doon, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Yun pala yung ibig sabihin nun, yung image and likeness ay yung tinatawag na katuwiran at kabanalan ng katotohanan. So ibig sabihin, nung nilikha si Adan at Eva, mayroon silang katuwiran at kabanalan. At ang tao kapag na-born again, ito na po yung sitwasyon natin, mayroon na tayong katuwiran at kabanalan. Hindi dahil may sarili tayo, kundi ang tawag doon, imputed righteousness of Christ. Talagang yung katuwiran ng Panginoon, dahil nga siya ang nagtubo sa atin, naipasa na po sa atin. Yun tinatawag na katuwiran. So, ano po mga kapatid? Sabi po doon sa panghuli natin, ito yung last point natin na pwede nating pag-aralan. Yung tinatawag na Covenant of Grace. Kung totoo siya, napakahaba pong topic ito. Pero isasama ko lang muna yung Covenant of Grace. Pag sinabing Covenant of Grace, eternal agreement between Father, Son, and Spirit. So yung tatlong tinatawag natin Godhead, o sa terminology ng mga nag-aaral, yung Trinity, pero hindi natin masyadong ginagamit kasi nga, ang matatagpuan lang sa Bible ay Godhead. Pero, siyempre, terminology lang naman yun. Pag sinabing Trinity, tri-unity, yung tatlo nagkakaisa. Pero, para maiwasan yung mga debate, kasi pag hinanapan ka pa ng salitang Trinity sa Bible, walang maipakita, yun, medyo delikado. So, ang gagamitin natin, yung Godhead. Kasi 3 beses na binanggit yan sa Bagong Tipan, yung word na Godhead. Yun. So, tingnan natin, yung Covenant of Grace, yung core belief niya, before time, yun, the triune God made an everlasting covenant. Yun, yung tatlo, yung Father, Son, and Holy Spirit, nagkaroon sila ng tinatawag na everlasting covenant. Father gave a people to Son, Son agreed to redeem them by His blood, and the Spirit agreed to quicken, sanctify, and preserve them. So yung tatlo may trabaho po sa kaligtasan. Anong ginawa ng Ama? Ibinigay niya yung mga pinili niya sa kanyang anak. At yung anak naman ay nag-agree na tubusin niya lahat ng ibinigay sa pamamagitan ng kanyang dugo. At yung banal ng Espiritu ay nag-agree naman na i-born again lahat ng lahat ng pinili ng Ama, tinubos ni Kristo, ang banal na Espiritu ang nag-born again doon. Ano pa? Yung sanctify. Ano yung sanctify? Pinaging banal. And preserve them. Yon. Ano yung preserve? Yung iniingatan sila. All grace, life, and salvation come from this eternal covenant, sure, ordered, and everlasting. So, yung tinatawag na covenant of grace, ay sure po yun, sigurado. Ano pa yung tinatawag na ordered? Ibig sabihin, na ayos na po. Wala na pong pagkakamali doon. Ordered na eh. Baga talagang nagplano sila before in eternity past. Tapos na po yung plano nung tatlo, nung Father, Son, and the Holy Spirit. At yung kailang plano, yung kailang covenant of grace ay everlasting. Walang hanggang plano po yon. Hindi tulad ng tao, plano ngayon, bukas wala na ibang plano, pabago-bago ang plano. Ang Diyos, nung nagplano before the foundation of the world, ano na po yon? Sure na po. Kaya yung nangyayari sa ngayon, iyan po ay tawag doon ay covenant of grace ng Father, Son, and the Holy Ghost. Hebrews chapter 13 verse 20 to 21, ano po yung sabi ni Paul dito? Now the God of peace
that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Sino po yung tinutukoy na great shepherd of the sheep? Ang ating Panginoon. Through the blood of the everlasting covenant. Ayo, kita mo no? Yung everlasting covenant, doon pa lang before the foundation of the world, nag-agree na po yung anak na siya po yung magtutubos, magbabayad ng kasalanan natin. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor. Ang tawag sa Panginoon ay dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, everlasting na covenant sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus na ang sabi doon, make you perfect and every good work to His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. At pakakasakdalin nawa kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa Panginoon niya sa pamagitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kalulatian magpakailman siya nawa. So ito makita natin na yung tinatawag na covenant of grace, yung tinatawag na eternal agreement between Father, Son, and Spirit. Tingnan natin yung Hebrew chapter 8 verse 10 mga kapatid. For this is the covenant that I will make with thee, the house of Israel, after those days, saith the Lord, I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them of a God, and they shall be to my people. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin, mga kautusan sa kanilang pag-iisip, ay ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. So ang gandang verse na ito no? Na pag ikaw ay born again ay sabi ng Biblia, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang puso'y aking isusulat ang mga ito. Napakagandang verse ito. Ito yung tinatawag na pag ikaw ay born again, mayroon tinatawag na kaisipan ng spiritual na. Ay tapos sa Jeremiah 32:40, ano ang sabi doon sa Jeremiah 32:40, I will make an everlasting covenant with them. Yon, I will not turn away from them. Yon. Hindi raw tatalikod ang Diyos kanino? Doon sa mga pinili niya, sa mga binigyan niya ng kasunduan. To do them good. Tapos ano pa? But I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Ilalagay daw sa puso natin yung takot. Para ano daw? That they shall not depart from me. Para hindi sila lumayo sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon sa bayang Israel sa pamamagitan ng propeta Jeremiah. Kasi si Jeremiah ay binigyan po ng mandato ng Diyos na mangaral sa bayang Israel. Kaya yun ang sabi niya na bibigyan ng alin po, ilalagay sa puso nila yung pagkatakot. Kasi importante sa Diyos po na tayo natatakot. Kahit sa tinatawag na conclusion of the whole matter, ano po yung sabi dito ng mga ngaral, chapter 12 verse 13. Sabi po ng mga ngaral, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Yun, number 1 po talaga na may takot sa Diyos. Kapag tayo po ay may takot sa Diyos, hindi po tayo gagawa ng kasalanan kasi gano'n mo, talagang nakakatakot po ang Diyos kasi nga, kaya niyang gawin lahat ng mga imposibleng bagay. Siya rin ang may kakayanang magparusa. Si Satanas nga, nagpapaalam pa sa kanya Yun. Kala mo, si Satanas nagpapaalam sa kanya, di ba? Nangyari yan sa buhay ni Job. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung buong katungkulan ng tao ay ano po? Matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun. Yung pagkatakot, yun po yung
nilagay ng Diyos sa atin. Kaya sino lang po ang natatakot sa Diyos? Siyempre, mga born again. Kaya nga yung mga gumagawa ng kasalanan, dalawa lang po yan eh. Baka hindi nga born again yan. Baka hindi nga anak ng Diyos. Kasi katibayan na anak ng Diyos, natatakot po talaga sa Diyos. At katibayan na anak ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya malaking question mark talaga na yung mga gumagawa ng kasalanan. Ay hindi naman pwede nating hatulan, pero yung question mark talaga eh. Kasi yung sa Diyos, ano ang katangian? Natatakot sa Diyos at sumusunod sa utos ng Diyos. Kahit ang ating Panginoon, isinabi niya, ano ang katibayan na tupa ng Diyos? Alam mo, makikita mo pala yung katibayan eh. John 10:26, simulan natin sa 26. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, but you believe not because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice. So, number 1 po talaga yon, na yung tupa daw ay dinirinig ng aking mga tupang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. Yun. My sheep hear my voice and I know them. Kilala ng Diyos. Ibig sabihin, minahal sila ng Diyos. And they follow me, sumusunod. Dinirinig yung utos ng Panginoon at sumusunod. Hindi lang dinirinig kasi yung isa minsan yung ibang mga tao, lalo pag hindi born again, makikinig lang po yan. Pero hindi susundin. Kaya nga tayo mga kapatid, ipakita natin na talagang totoong anak tayo ng Diyos, nakikinig tayo at sumusunod. Kasi yan po yung katibayan eh. Doon sa lumang tipan, natatakot at sumusunod. Dito naman, nakikinig at sumusunod. So marami pong mga makikita nating mga katibayan sa pagiging anak ng Diyos. So ano po mga kapatid? Dito sa Psalms 89 verse 3 and 4, yun, malapit na po tayong matapos. I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David my servant. Ako'y nakipagtipan sa aking hirang. Aking isinumpa kay David na aking lingkod. Thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. Sila. Ang binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng salit-saling lahi. So propesya ito sa darating pong Misaya na they said, will I establish forever and build up thy throne to all generations. So alam naman natin na yung propesya, nagsimula yan, Genesis 3:15 hanggang Malakay, puro propesya patungkol sa Panginoon. Yung iba kasi inaangkin nila na yung propesya, sila daw yung huling sugo. Ay hindi po ganon. Yung huling sugo ang ating Panginoon. Tingnan natin, Hebrew chapter 11, chapter 1 verse 1 and 2. Sabi ni Apostol Pablo, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, had in this last day spoken unto us by His Son. Yun, ganun mo yun, no? Nagsalita daw sa huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. At nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na takabagmana ng lahat ng mga bagay. Abay, lahat ng bagay mamanahin ng ating Panginoon na sa pamamagitan namin niya ginawa ang sanlibutan. Kaya kung mamanahin ng Panginoon ang lahat ng bagay, tayo yung kanyang katawan, ay mamanahin din natin. Kasi nga, tayo ang katawan ni Kristo, siya ang ulo. Alam naman yung ulo lang ang magtamasa nung mga ipamamana ng Ama. Ay tayo ang katawan, yung church. So lahat ng mamanahin ni Kristo, mamanahin din natin kasi tayo po ang katawan ni Kristo. We are the body. Sa ibang mga verses, tinawag tayong we are temple of God. Yun. Building. Maraming katawagan. Pero ang pinaka dito, yung tinatawag na we are the body of Christ. Kaya kung anong sabi po ng John 14, tingnan natin, John 14. Bago tayo
dito sa verse 1 and 2. Sabi doon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, yun, are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ito, verse 3, napakaganda ito. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kung nasaan daw si Kristo, nandun yung kanyang mga tupa. Bakit o kaya? Dahil ang tupa ng Panginoon, sa yung katawan ng Panginoon. Siya yung iglesia na kanyang tinubos. So, last point po natin, yung tinatawag na union with Christ, eternal headship. Core belief, the elect were in Christ from eternity. He is their federal head, representative and surety. All spiritual blessings were given to them in Him before the world began. There is standing, yung katayuan niya, life and destiny are forever tied to Christ. So, yung katayuan ng Panginoon at ng kanyang tupa, tayo po mga pinili, ay forever na po. Kaya yung ating buhay dito, temporal lang. Pag namatay tayo, doon makikita natin yung buhay na walang eternal na po. Pag umakyat na po tayo at kukunin tayo ng Panginoon, wala na ho talagang kalungkutan, wala nang luha, wala nang hinagpis, wala nang mga problema, dahil nandun na po tayo sa eternal na buhay doon sa piling ng Ama at ng ating Panginoon si Kristo doon sa kalangitan. Sabi doon, Ephesians 1:3 and 4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. So, tanda po natin na blessed na po tayo ng lahat ng spiritual blessing. Yon, yung pagkapili, yung order of salvation, tapos na po yun eh. Yung nangyayari sa atin ngayon, ano lang po yan eh, talagang yung tinatawag na actual na pinangyayari niya, pero yung plano, tapos na po eh. Sabi sa verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Who had saved us, 2 Timothy 1:9, no? Basa na lang natin. Basahin na lang natin. Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Yun, nandun na naman. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Na siyang sa atin ay nagligtas sa atin, ay tumawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang mga sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So napakandang verse ito. 1 Corinthians 15:22, for as an Adam all die, so lahat po ng lahi ni Adan, kasama po tayo dapat, ay even so in Christ shall all be made alive. So physically, ang lahat ng tao ay may tinatawag na physical death. Pero yung eternal death, lahat ng mga pinili ng Ama, lahat ng tupa, lahat ng mga anak ng Diyos, hindi na po makakaranas ng tinatawag na eternal death. Pwedeng maranasan niya yung physical death, pero hindi na po niya maranasan yung eternal death o tinatawag na eternal condemnation o everlasting punishment. Kasi nga tayo ay ililipat na ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa eternal na buhay. Ephesians 2:6, and had raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. At tayo binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So tingnan natin yung key distinction, eternal versus time phases. So eternal phase
Ano ang ibig sabihin nun? Past. So, nakaraan na po yon. Ibig sabihin, yung eternal, tapos na po yon. Finish, yon. Past tense na po. Unchangeable, hindi magbabago. Kung ano po yung naplano ng Diyos, ay hindi yung mababago yon. Talagang yun na po yung plano. All God, unconditional, in God's counsel, secures who is saved. Secure na po lahat ng mga ligtas o yung mga pinili ng Ama na secure na po. Kaya mayroon tinatawag tayong eternal security or preservation of the saints. Yung iba ginagamit save, always save. Pero ang pinaka-the best na gamitin ay preservation of the saints. Mapapag-aralan po natin yan. Yung legal phase at cross, Christ paid sin, debt, satisfied justice. Bakit ho ginawa? Secures what Christ did. Yon. Secures na po yon. Kaya sabi ng Panginoon, it is finished. Vital phase in time, regeneration, new birth, effectual call. Secures when they get life. Yon. Yung kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Particular phase in time, sanctification, obedience, walk, how they live. So yung practical na buhay natin, ito yung pagsunod natin sa Diyos, sa kanyang mga salita, kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Kaya kapag ang anak ng Diyos ay talagang masunurin, di ba? Masaya eh. Makapapayapa ang buhay, wala hong mga nangyayaring hindi maganda kasi nga sumusunod sa Diyos. Yun tinatawag sa practical phase of salvation. At yan pag-aaral natin. Final phase, resurrection, glorification, at papunta na po tayo sa heaven, sa eternal na heaven, yung tinatawag na completion. So, tapos na po lahat. Kapag tayo doon sa langit, tapos na po lahat ng buhay natin dito sa mundo. Wala nang balikan. Doon na po tayo pagpasawalang hanggan. For verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in this last time for you. 1 Peter 1:20. So, that's your faith in hope. 1 Peter 1:21. In God, who by Him do believe in God, had raised Him up from the dead, and gave Him glory, that your faith in hope might be in God. Yon. So, 1 Peter 1:21. Important truths about eternal faith. Ano yung important truth? Not based in foreseen faith. Yun ang katotohanan. Hindi nagbase ang Diyos sa nakikita. Kasi lahat ng nakita sa atin ay puro kasamaan. Yung isip natin, yung puso natin, puro kasamaan. Kaya kung babasahin natin yung Romans 3, chapter 3, verse 10 to 18, mula ulo hanggang paa, mula ulo hanggang paa, puro kasamaan ang ginagawa. Ang isip, ang mata, ang tainga, ang bibig, ang dila, lahat yan, kamay, paa, puso, lahat ay puro masama ang ginagawa. Kaya hindi nagbase ang Diyos sa nakikita. Not based on foreseen faith, hindi rin nagbase sa good works. Ano ang pinagbasehan ng Diyos? God chose us to faith, that because of faith. Yung faith na yon because of regeneration, no? Bunga ng Banal Espiritu. God chose in His own will, sa kanyang sariling kalooban. So then, it is not Him. Sabi ng Romans 9:16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. So, ipinairal na lang ng Diyos yung kanyang kahabagan para mayroong maligtas. Kung hindi niya pinairal yung kanyang kahabagan, lahat tayo ay papunta sa kapahamakan na walang hanggan. Hindi yung kapahamakang temporal, kapahamakang walang hanggan. Kapag hindi tayo napili ng Ama, absolutely certain, sigurado na ano yung sigurado? Ang plano ng Panginoon, God's plan never fails. All elect will be saved. Yun po yung tinatawag na absolutely certain o talagang sigurado po na lahat po ang pinili ng Diyos ay maliligtas. Wala hong pinili ang Diyos na mapapahamak. Sequence po yun. Pinili ng Ama, tinubos ni Kristo, na born again, at sa final phase o glorification, ang lahat po ng pinili ay makakasama sa glorification. Ang sabi po doon sa binasa natin kanina, Isaiah 46:10, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Yun.
Tapos all of grace. Yun, lahat ay sa biyaya. No part o depends on man. All to God's glory. 1 Corinthians 1:29 that no place should glory in His presence para walang pagmalaki. Kasi kung dahil sa tao, kaya tayo maliligtas, abay, magyayabang ng mga tao. Kaya marami ngayon mayayabang eh. Mula sa pastor, mula sa kapatiran, nagyayabang, alam mo, dahil sa akin pastor, kaya narito si brother. Ay sabi naman ng pastor, alam mo Brad, dahil sa akin, kaya nga narito, parehong nagyayabang na eh. Eh hindi o ganon. Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki kasi wala mong nangyaring aksyon ng tao para maligtas eh. Kahit aksyon ng pastor, kanino man, wala hong nagdepende doon sa kanilang gawa para maligtas tayo. Lahat po ay biyaya ng Diyos. Nasabi doon that no flesh para walang laman ang magmapuri sa harapan ng Diyos in His presence. So, number 4, yung final natin, eternal security rooted here. We are safe because we were chosen, predestinated, and in Christ before the world began. Nothing can undo God's eternal work. Yun. So, sa kabuuan, ito yung aral ng tinatawag na eternal phase of salvation na mapapanood din po natin sa YouTube sa mga hindi naka-join, no? Nawa, hindi man kayo naka-join ay sa mga i-set natin ito sa ilagay natin para yung hindi naka-join mapanood nila. At tayong narito, pwede natin ulitin para mapamilyar natin yung aral ng eternal phase of salvation. So, yan lang po sa gabi ito about eternal